Alright, this morning, mga kaigsunan, atong ipadayon ang ato ang series sa churches in the New Testament. Now, this morning, ang atong isgutan is the church in Philippi, part number 1. Mao ni ang simbahan, mga kaigsunan, nga duol sa kasing-kasing ni Apostol Paul. Unya magpasalamat tas Ginoo kay kaning church in Philippi mo'y nagpabilin nga nagsuporta kang Apostol Paul sa panahon sa mga pinaka-difficult time sa iyang kinabuhi. Nintalikod na ang uban, but never the Philippian church. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful and thankful sa imuhang panalangin nga gihatag kanamo, Lord, throughout the week. And thank you for the ministry that you have entrusted to us. I pray and commit to you, your people, dear God, that we should be serious in the ministry that you have given to us, which is discipleship. And I pray that you will allow us, O God, to be worthy enough to spread out your gospel that you have invested in Calvary. And I pray, Lord, that the message this morning mahimo nga leksyon sa matag usa, Lord, that we must be serious sa amo ang pagkahimong part sa church because the life that you have invested and the life of the apostles and many disciples nga naghatag sa ilang kinabuhi mahimo nga among ibutang sa walay pulos kung ang among pagpangalagad karon dili namo seryosohon. So salamat kayo sa opportunity, Lord, and I pray that you will empower me as I preach your word, O God, today. And I pray that you will allow me, Lord, to preach it with boldness. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The church in Philippi, and this is part number 1, mga kaigsunan, and we are going to talk about one point only, and that is the circumstances. The circumstances. Mo na itong isgutan. Ang mga circumstances. Kay kaning mga circumstances nga nahitabo sa pagsugod ni Apostol Paul ani nga church, mga igsoon, nindot kayo nga mga leksyon, mga lesson nga atong pwede makatunan ani. So letter A, nganong nakaabot man si Apostol Paul sa Philippi, and by the way, Philippi is part of Macedonia. Nga kuan ko ang mapa, magtanaw ta sa mapa, sa ibabaw na siya sa lower part, doon na siya sa dagat. So letter A, mga kaigsunan, Paul went to Philippi as the result of his Macedonian vision. Na siya vision nga nakita, gipakita siya sa Ginoo, mga katawhan sa Macedonia nanawag mga kaigsunan. And thinking that Iconium, Lystra, Derbe is in Asia Minor. Unya tabok na nigdagat, mga igsoon, kay Europe naman ni ang kuan, ang Macedonia. Part naman ni siya sa Europe. So, sa dihang gipakita siya sa vision, tanaw na to kung sa'y gibuhat ni Apostol Paul, og ato ning himuan og panag-ingnan, mga kaigsunan, example, nga karon kita naman ang naa karon sa church, unsa say atong gibuhat. Sa dihang nakadawat nata sa command regarding sa pagwali sa Ebanghelyo. In chapter 16 sa Book of Acts, 9 to 10, diri nato makita, mga kaigsunan, ang vision. In verse number 9, the Bible says, "And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, 'Come over into Macedonia and help us.'" In a vision. Sumuranig damgo, mga igsoon, nga nakita ni Apostol Paul, nangayog pakitabang ang mga Macedonian people. We need help. And in verse number 10, "And after he had seen the vision," unsa nitabo? Immediately,
Hindot kaya nga word para sa mga Kristohanon, oy. Immediately, we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Ang nakita niya sa vision, mga kaigsunan, a man standing and shouting, "Please help us." Mga kaigsunan, kung alagad ka sa Ginoo, if you are a true servant of the Lord, pag naagi kay madunggan nga help, the best help we can give is the gospel of the Lord. Gipangguto man, pastor. Food without the gospel is dead. Useless. Meaningless. Kay sultian tamo, mga kaigsunan, sa dihang gitagaan nimo silang pagkaon, bisag usa ka sakong bugas pa na, pila ra na ka buwan, mahurot na na siya. Gut mo na sad. Nakasabot mo? Tagaan nimo og pila ka galon nga tubig, usa ka adlaw mahurot ng tubig, uhaw na sad. But remember what Jesus said. Na sa babay sa kanang well, the Samaritan woman in the well. When you drink this water, you will thirst again. But the water that I will give you, di nagyug ka uhawon. Di naka uhawon pagbalik. And that is the word of God, the gospel of the Lord. So ang pulong sa Ginoo, sama ni sa tubig, mga kaigsunan, nga mahimot ang fountain of water. And Apostle Paul is one of that fountain na gusto siya moadto sa Macedonia because of that vision para i-shower sa ila ang ebanghelyo. Ninduta na nga desire. And this kind of call, mga kaigsunan, is urgent. Urgent ba ang pagtawag sa pagwali sa ebanghelyo? So, kumusta naman atong response? Nakita ba ang urgency sa atong response? Kay diha man na mahibaw-an, mga kaigsunan, kung tinuod gyud ta nga na-feel na to ang urgency. Si Apostle Paul, ang iyang response, mga igsoon, immediately. Nalimad ka ng immediately, nagkuan din sila, nag-prepare dayon sila para muadto sa Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Sigurado sila nga gitawag jud mi para magwali. Now karon, are you saved this morning? Now you need to be assured that God called you to go and preach the gospel of the Lord to every creature. Kay panawagan as Ginoo para sa mga luwas. Kung tinuod ka nga luwas karong kabuntagon, mga kaigsunan, ang imong hunahunaon that you have a message to tell. O kinahanglan gyud na nimong iwali kay ngano man ang nagsugo nimo hari sa tanang hari. Amen. So mo na reason nganong si Apostle Paul na abot siya og Philippi because of the vision. Letter B. He quickly led 3 people to Christ. Pag-abot niya dito, quickly, mga kaigsunan. So, ang first natong nakita nga word sa Bible, immediately. Pag-abot niya dito, nailangay-langay, uy. Quickly, nagkuan din siya. Nag-approach din siya og tao. Nakinsa man ni mga tawhana, mga kaigsunan, nga ilado kayo nga makita nato sa Bible. Number 1. A businesswoman named Lydia. Nindot kayo sulwiningo ning businesswoman or businessman. Kaya mo nga no? Siya na nag-iya sa iyang panahon. Muna kung ang usa ka simbahan, mga negosyante ang naadiha, puros na yung panahon ang mga tao sa response sa pagwali sa Ebanghelyo. Tanawa, kani si Lydia, ito ni subayon, mga kaigsunan, in Acts chapter
16, 14 to 15. And then verse number 40 also. So the Bible says, "And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Tyre, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul." Kinsa man na si Lydia? Magtotoo mga kaigsuonan, nag-worship sa Ginoo, og sa dihang nakadungog diha ni Apostol Paul, giabli ang iyang kasing-kasing sa Dios. Unsa iyang negosyo? A seller of purple. Kaya ba mamong unsa na siya nga klase? Og sa kaldero na karon, nutrais. Oh. Mahalo na nga panapton. High-end. High-end mga kaigsunan. So dili ni siya kanang yano-yano lang nga negosyante. May kaya ni mga igsoon. O gi-open sa Ginoo ang iyang kasing-kasing that she attended unto the things which were spoken of Paul. And in verse number 15, "And when she was baptized," ang tinuod nga magtutuong musunod gyud sa Ginoo sa tubig bautismo. Nga naman, how important baptism? It means you are not ashamed to proclaim to the world that you are the Son of God. You are saved by the blood of Christ. You are now part of the family of God. Imong giproclaim ba? And her household, not only Lydia, apan ang kauban pod sa iyang panimalay, na save o gibaptizan. She besought us, saying, "If ye have judged me to be faithful to the Lord," tanawag unsa iyang gihangyo, "come into my house and abide there." And she constrained us. Ganahan kay ko ng word constrained. Kana bang ayaw lang, di pwede. Gipugnan sila. Ayaw sa mong lakaw, please. Adto mo sa among balay. Muna'y tinuod nga sincero mga kaigsunan. Are you listening? Now, if you are truly saved, di gyud nimo ikaulaw gyud nga si pastor, paila-ila sa pamilya, mao ni akong pastor. Ngano ikaulaw man nimo, ikahadlok man nimo ang imong pastor ngadto sa imong mga kaliwatan. They need salvation as well. And the reason why your loved ones will not be saved because murag gikaulaw man nimo imong pastor hinoon. Kanindot ra nagkinsay taga probinsya diri, pastor pwede ta mo adto sa among probinsya, pastor? Pila-ila ka namo dito. Ipaibaw na mo nga naa kay YouTube channel para mo subscribe sila. Nga naman, kaning mensahe magod nga atong gidaladala o atong gipublish mga kaigsunan is the very message nga giwali ni Apostle Paul. And he was so proud that he is a messenger of God. Muna si Lydia niyo siya nga opportunity na ni, please, adto sa among balay. Laliman ka na save, dili lang kay siya, hasta iyang household. It is God's promise, mga kaigsunan, that when you get saved and you follow the Lord faithfully, and your household also will be saved. Ya, gusto ra, okay na di ka nga ikaw ray maluwas, ang imong kaliwat di. Gawas na lang kung gikaulaw nimo ang imong simbahan. Gawas na lang kung gikaulaw nimo imong pagkakristohanon. Kay imong gitago para dili ka kasab-an.
Dapat dili. Imo nang ipadayag mga kaigsunan. So si Lydia, gitugutan mga igsoon, ni stay sila Apostle Paul dito. Unya mga kaigsunan, kay bamog unsay nahitabo? Probably the church in Philippi started in the house of Lydia. Diha nagsugod sa ilang balay ang simbahan sa Philippi. Kay milabay ang panahon mga kaigsuonan. Tanawag kung sa netabo sa verse 40. Sa dihang napriso sila si Apostle Paul, of course, gitabangan sila sa Church of Macedonia, sa Church of Philippi. Gitabangan sila sa dihang nakagawas na mga igsoon. In verse number 40, and they went out of the prison and entered into the house of Lydia. O siya nakita nila. And when they had seen the brethren, tuwa dito sa balay ni Lydia, they comforted them and departed. Naliman ka ang gikan sa prisuhan mo, ini-comfort sa mga brethren. Grabe commitment ni sila si Apostle Paul o iyang mga disciples. Are you following? Kita kung kita mo'y maipit-ipit kinabuhi, mura kita mo'y kaluloy mo, gikas prisuhan, luloy kami, pakanami, gutom kami. Pero sila si Apostle Paul, sa dihang nanggawa sila sa prisuhan, nangadto sila ang ilang giadto diretso dayon. Ang simbahan nga nag-support nila, nga wa nakalimot mga kaigsunan, nag-ampo para nila. And when they had seen the brethren, wow, hinduta anyway, the church is not empty. They comforted them and departed. Igo sila ni visit, gi-check, hallelujah. Nitubo ang liso nga gitanom. Mao nay resulta sa Kristohanon nga dili ikaulaw ang iyang pagkakristohanon. God will use you. Nindot kayo gisugdan ni Apostle Paul sa sakto nga person, strategic person, nga dili maulaw nga ipasundayag si Kristo sa iyang kinabuhi. And a person that has plenty of time for the work. Business woman. May panahon ni, kung nagtrabaho ni, nag-duty ni, mga kaigsunan, sa man pag... Wa ni panahon. No? Pag naa kay gidutihan, gamay ra kag panahon para sa Ginoo, gamay ra kag resources para sa Ginoo, kay nagsalig ra ka sa sweldo, pila ra kanang sweldo kuangon naman na sa personal nimong panginahanglan. Sunod, bugbog sarado imong health, inigikan nimo sa trabaho, ang imong unahuna pahulay dili soul winning. Gikan sa trabaho, ang imong unahuna kailangan pahuway ta kay ugma mo duty na sadta. Time pa. Takasabot mo sa dagan sa inyong kinabuhi. Si Lydia has plenty of time for the Lord. Si Lydia has plenty of resources for the Lord. Si Lydia, naa siya'y capacity mga kaigsunan to start dito sa iyang lugar. Di man siya pwede mahimong pastor, kay babae man siya, pero naa siya'y resources to begin with. Ug dito nag-start mga kaigsunan sa iyang lugar. Sa dihang nigawa si Apostle Paul, kay baw siya asa ang church. He went to the house of Lydia and he saw the brethren. Praise the Lord. Ay kung nga nag-visitation na sila. Unya, na timing nga nag-visit sila padung dito sa sa balay ni Lydia. Nindot kayo ang Ginoo mulihok sa kinabuhi sa mga tao nga libre mga kaigsunan. Ikaduha, nga namit ni Apostle Paul mga kaigsunan to present the gospel with a demon-possessed girl. A demon-possessed girl.
So kinsa man nga babae ni batan-on mga kaigsunan in verse 16 to 18. Tricky kaayo ni nga pagkahitabo. Ingon sa Bible verse 16, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying, mananagan. So karon ang atong imaginon pag mananagan na ay mga baraha, tarot card, unya dito sa Luzon ay bulang kristal. No, nya ana-ana ng bulang kristal nya musalida yana sa mga salida ba. So kanisya mananagna puning bataa. Unya according to the Bible, dili gamay ra ang kita, dagko kay kita nga mahatag niya sa iyang master. Sa ato pa naay manager ning bataa, naay manager. Now in verse number 17, the Bible says, the same followed Paul and us and cried saying, tanawa ko sa gisigig singgit, samtang nagsunod-sunod kang Apostle Paul, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Pagkagwapuha, asa may sayop ana, asa may bati ana, gisigig singgit sa babay. Siya mo'y nahimong announcer promoting Apostle Paul and the brethren. Kung dili ka, wala kay wisdom, malipay ka, oh. Pero pagkahuman dito, nagnanagan, kauban din silang Apostle Paul. Usahay, ang mga Kristohanon karon proud kayo nga suportaran og mga dili ba iyas Ginoo nga mga negosyo. Unya, gamitan lang dayog termino, aw gamitay ragunigod. Uy, nganong magpagamit magkasyawa? Para lang sa mga material things nga makuha nimo, i-allow nimo nga ma-incorporate ang imong ngalan as a servant of God sa mga kalibutanhon nga affairs. God will not allow something like that. Ug mao nay makita nato kasagaran karon sa mga buluhaton mga kaigsunan. Are you listening? Aw gamitay ra gunigod? No, dapat si Kristo ray mo gamit nato. And God knows how to support His own work. We don't need the support of the world in order to run the work of God. Muna di pwede nga atong gamito na termino na gamitay lang. Kung makita na to mga igsoon that they're doing something that is not according to what the Bible says, we should not go together with them. Kana wag sayop na oy gi-announce God na libre announcer. Unya sikat kay inang bataa kay inila na dito nga mananagna. Naliman kag gi-advertise sila og kuan pa artista na mga igsoon. Unya gi-promote ang imong simbahan sa artista, pero ang gibuhat ni Pastor Gonzalo Gibadlong day ayaw i-apil-apil nag-announce na ang imong simbahan kay ang kanang imong programa sige kalag sayaw dihag mugbog sa nina. Abi na lang kauban ta. Ingon ana ba? Nang mananagna man. And that is not in accordance to the Word of God. Sorcery, mga igsoon, is not the Lord's power. It is the power of the devil. So, unsa na itabo, mga kaigsoon, gitugutan ba ni Apostle Paul? Nalipay ba si Apostle Paul? Tanawag unsay gibuhat. Verse 18, and this did she many days, but Paul, being grieved, wagod nalipay mga igsoon, turned and said unto the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Oh, gamitay? Approve ba na sa Ginoo ang gamitay? Dili mga igsoon, because God has everything. Nganong mugamit man ta og dili iyas Ginoo para ipadagan ang buluhaton sa Ginoo. We need to stand strong
According to what the Bible says, bisag unsa pa na kangilngig o kalig-on aning kalibutan na mga igsoon, as long as dili na pwede nimo incorporate sa kabubuton sa Ginoo, di na pwede gamiton sa simbahan para mo palampo sa buluhaton sa Ginoo. It should be purely the power of God and the will of God, the guidance of God. Dili maayo mga igsoon nga makit-an ka nga kauban ka diha sa pananglitan ay pundok diha nga nagsulti maghapon sa pulong sa Ginoo. Nagsigi gani ko kani mga tao ni sa the Most High God. Naghali og kaluwasan. O mura po na siya gawali kintahay ga promote. O ni apil ka pundok nga ang nagwali diha babay. Unya na made known ka mga kaigsunan that you are with them. And in the Bible, the woman cannot preach the word of God to men. Kung saan man mo pagbarog na, di man na pwede. Unya, gamitay. Dili pwede, gamitay ingon na ay kaugalingon nga giya ang Ginoo, unsaon ang buluhaton sa Ginoo, dapat diha ta mututok mga igsoon. Sayang ang opportunity. Dili oy. I-rebuke na to na i-rebuke. Dili pwede. We need to do according to what the Bible says. That is how Apostle Paul started the work in Philippi. Muna na itabo mga kaigsunan, gapabilin ang church sa Philippi nga buhi. Kaya nga naman nakita, gipakita ni Apostle Paul, never compromise sa kalibutan. Never compromise. Di gyud ka pwede. Kung wala gisugo sa Ginoo, ay gyud buhatag yun. Ha? Para lang makakuha ka og aid. Ayaw na lang. Unya may kita mo wali mga kaigsunan nga church and state is separate. Pero mo apil taglinya dito para magpatabang sa state. Ngano ang atong Ginoo dili ka provide? Mo naningog. Di ba ka provide ang Ginoo sa atong simbahan? Mo nga dili na to pwede i-compromise mga kaigsunan ang atong faith. Amen. So, nindot na kaya nga opportunity, kaya naitig si Biya. Pero nag-uol si Apostle Paul, di yun yung mauda. Di man ni biblical. So anything that is not biblical, don't do it. Don't do it. Are you listening? Mga organization nga involved ang simbahan, mga igsoon, unya makita nimo di man ni biblical ilang gibuhat. Don't be part of it. Nga nang imo man i-part imo kinabuhi diha nga di man na maoy gibuhat sa Ginoo, di man na maoy gusto niyang mahitabo. So dili gyud pwede mga igsoon, daghan na kay karon nga nag-involve ang mga kasimbahanan sa dili ta mo believe kita mga Baptist, di ta mo believe og universal church. Pero ni believe tag mga ecumenical nga mga ministry. Tungod lang sa madawat nato nga privilege. O di man opportunity man na tanawag kinsay kauban. Basid na ay kwan diha possessed. Makwanta, maapil ta sa kahig ba? Unya wala nagialaw mga kaigsunan, nag-uul si Apostle Paul ug iyang giatubang ang damsel. Wa niyang hingni ang damsel, ang gingilan niya ang demonyo. After ato, wa na nag-announce ang bata. Unsa kay nahitabo ato sa diyang nawa na ang demonyo. Di ni sunod na ug nahimong membro simbahan. Wa na may demonyo. Another person, ikatulo, a Philippian jailer.
Philippian jailer. Di ba napriso sila? Napriso sila mga kaigsunan in Acts 16:19-34. Nindot maguning istorya ha. Ato basahon ang Bible, and when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers and brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city. Tanawa na. Sa dihang nagsunod-sunod ang damsel, kay baog yun sila, manager god. Wala nila badlong si Apostol Paul, wala nila dakpa si Apostol Paul. Kay ang kasikat ni Apostol Paul po dito, kay gitagaan ba sila sa Ginoo privilege nga makaayo. Di ba? Unya ang pagka-known nila nga nagwali sa gospel of the Lord, mga kaigsunan. So ilado kayo si Apostol Paul. Sa tanang apostoles, giila sa gigrab ang opportunity nga mulapad ang ilahang power kintahay. Ang ilang popularity. So mas budaghan ilahang kita. O karon, wala gyud badlunga samtang nagsunod-sunod pa sa dihang pakgang na ni Apostol Paul o gihinginlan ang demonyo, mga kaigsunan, wala sila income. Diha na. Pirti ng sukuan nila o ilan ang gidakop si Apostol Paul o si Silas. Gida dito sa magistrates, unya giingnan nga naghatag nig kagubot sa atong syudad. Verse 21, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. O tanawa, pero gitugutan nila na these men are the servant of the Most High. Gitugutan nila. Pero sa dihang nawa nagdemonyo, di na pwede. Sa ato pa, unsa di ay ang ilang tumong? Kwarta. Mao na, niapil-apil ka o grupo nga ecumenism, mga kaigsunan, ecumenical movement. Unya nagwali ka nga ang imong doktrina, nasakitan sila, initan ka. So kinahanglan di jud ka mo barug diha ug muwali ka sa imuhang angay barugan kay para di ka initan. Unsa may tawag ana? Naliman ka, mutudlo ka niya, ingno ka, ayaw nang burakang nagtudlog simbahan na atay guide. Pagtanaw bito nako kaning guide aning piting lasawa ani oy. Dili man ko pwede muwali ani. Ay diri gyud ako. Hantod na expire, wag gyud na gamit. Mga kaigsunan, dili pwede oy nga but-an nimo ang pagwali sa balag espiritu. Amen. Na pritik sukuan nila. Muna initan ka. Wali ka diha nya di ka musubay sa ilahang mga kwan kay di man ikaw mo'y nagpasiugda na. Sumusubay jud ka sa nagpasiugda ayog tipas. O karon sa dihang mo tipas na, tuara. Gipadakop na. Gipapriso na. In verse number 22, and the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them publicly, Labunali. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Dungeon, mga igsoon. Ngadto gyud kinailawman, unya gipriso na, gihigtan pa. O laliman ka anag unsay sa nagwalis ka matuuran, nasakitan ang ilang negosyong yawanon. Verse 25, and at midnight Paul and Silas unsay lagi buhat prayed. It pays to pray.
They prayed. O sinitabo. And sang praises unto God, and the prisoners heard them. Kung nagsayo-sayo rato sila gimaya as Ginoo sa may madunggan. Wag yun nilabot ng sayaw, oy. Tayo panaminaw mo? Pero ayaw sa mo magkanta mo, ayaw sa mo marang. Di man mo kahoy. Ato ni klaruhon. But we cannot offer dance to God and honor and praise Him. Tanawa nagsang praises unto God. Wala sila nagdance praises. Nanganta sila og praises unto God. And the prisoners heard them. Unsa maron? And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Ang ilahang higot ug ang tanan mga kaigsuonan nangatangtang. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors opened, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Patay na ko ani. May pagmaghikog na lang kay patyon mangyapon siya. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Including katong nakadungog. Wa naglakaw, wa goy ning layas. Na-bless sila sa among singing. Kung naklaruha gina ninyo ka na inyong singing, makabless ba na? O maka-irritate na? Klaruha gina ninyo eh. Unsaon man nato ang atong praises, ang atong mga kanta ba, makapahimaya sa mga makadungog. Dapat nakasabot ka kay gisulti sa imong baba, ang imong heart wa nakasabot, mao na ang imong lawas, why response? Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Nakasabot baka sa imong gikanta? Nakasabot ka sa imong gikanta? Di wa ka flow? Because our song should be a praise that we sing to God. And God will send joy in your heart because He is blessed with your praises. Muna ni kanta sabta ang lyrics in town, uy, maluoy ka sa imong kaugalingon. Amen? Kamu man nag-special number, mura mo gipakuratan sa kuan. Ajuglihok ka, ajuglihok, kay dakpuntas pulis. Taon mo, eh. Taro nga po na din nyo, eh. Pwede na magud mo mulihok ko, according sa song, kay mo gikanta ba? O pananaw sad mo in town, og ka na mga kanta, ayon ang Hillsong. No, ay nagkanta nga mag-ana na sa wala labot. Pero ka nagkanta ba nga express. Kaya ba ka, pag nakasabot ka sa lyrics mga kaigsunan, ang imong lawas naturally mo express yun na. Pero dili, to the extent nga, unsaon gani pagkuhan ka na, praktison ba na? Sa iyo ta, kaya anak man to niya, kauman. Unya, palitan upat mo kabuk, unya, magdungan yun mo, parihag yun yung aksyon, nagpractice mo. Ang kanta ray praktison, pero ang expression of your body, mga kaigsunan, because of the song that you sing, may differ. Kaya kung magparihas na, gituyo na ninyo, plastic mong nanganta.
Di ba? Naiusahay nga, mura mong nagstorya. Gistoryahan ninyo ang mga tao sa imong kanta. Because it is a message. Ingon na ba? O nakadungog sila sa kanta mga kaigsunan, ganata kung maminaw anig, makanta pa man nila abot sa langit? Unsa kanilang gikanta mga kaigsunan, nga ang mga piniriso, wa man ang layas? Di ba? Unyo wa sa bai ba? Wa ningon, hoy, hilo mo na, hoy! So, wag yun ni ana-ana. Kanta yun nga melody mga kaigsunan nga mutouch gyud sa imong soul. Amen? Mo na importante sa song. 29. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Dili man ni nagisgot nga, unsa may akong buhaton para di ko patyon. Dili kay, saved naman siya daan anang dapita. Maghikog na gudunta siya. Unya giingnan ni Apostle Paul, no, naramitanan, ay kadlok, ay kabalaka. So he was talking about another kind of salvation. How can I be like you? What must I do to be saved spiritually? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Believe! Mga igsoon, what ningon siya nga, simba mo, aron mo maluwas. Tuhui si Kristo. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Praise the Lord. Niwali din siya sa pulong sa Ginoo dito sa iyang pamilya. And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized. Tuwa na po ng baptism. He and all his straightway. Mo na'y tinuod nga luwas. Nagpabaptize yun. Pero kung nagduda pa ka sa imong salvation, that is a qualified reason nganong di pa ka magpabaptize. But if you are truly saved in your heart, mga kaigsunan, you know that you are saved. When you die today, you know that you will go to heaven. You must follow the Lord in the water of baptism. Because it is God's command. It is not an option. It is the only way to enter into the service of the Lord. Wa may lain. So, sa kalipay sa jailer, mga kaigsunan, verse number 34, and when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Pagkaninduta sa resulta. Amen? Kung naalagay mo barog mga kaigsuonan sa kamatuoran, ug dili mo compromise sa bisan unsa aning kalibutan na. Dali magka prisuhon na gud. Sige, prisuha. Gibunalan pa sila. Wag yun ni surrender sa ilang faith. Wag yun ni compromise mga kaigsuonan. Wag yun niyon si Apostle Paul. Ay, sorry, sige, ibalik na to ang demonyo, ibalik ang demonyo. Tawag atong bata. Tawag atong bata. Sakitan ng uyagay. Tawag ang bata. Di ba? Ang mga Kristohanon karon, mga talawan na kayo. Sawayon lang. Mag-post-post og video, na i-bash lang mga kaigsunan. Ato nining usbon, kay pagkadaghanan ng kaaway nato. Wali lang gud sa kamatuoran gud. And let them see the protection of the Lord. They may harm our body, but they can never harm our spirit.
Lawas, sige lang. Anybody can reach our body. Everybody can touch our body. Everybody can hurt our body. But they can never hurt our soul. It is hid in God. Not even the devil can harm our soul. Pasag di na ng lawas, given na mga kaigsunan. Ilubong maniyo sa kadlaw, ang uban sunugon. But they can never harm our soul. Mo ni nakanindot. So, parugan na to. Unsa ni nakaluwas na to, mga igsoon? Be like Paul. Ang resulta, ni-grow ang church in Philippi. Tanawag, unsa kanindot, mga igsoon, ang mga believers dito. Amen? So, he quickly led 3 people to Christ. Kinsa to mga tawahan na? Lydia. Kinsa si Lydia? Businesswoman. Ikaduha, the damsel. The damsel nga gidemonyuhan. Nausap ang kinabuhi. Ikatulo, Philippian jailer nga hasta tibok pamilya naluwas tungod mga kaigsunan sa persecution. Tanawa, how God can turn the persecution into a fruitful one. Kung wa sila na priso, di niya mamit ang jailer. Usay kita, magsige na ta og imot mga kaigsunan, tanawa, ni wali-wali tao, tanawa lang ni na priso na noon tanoon. Kung musunod lang yung kas Ginoo, mga kaigsunan, tanawa, giunsa sa Ginoo pag-twist ang situation. Nabisan dito sa, kung imong unaw-naon ba, wa man tay gibuhat nga dautan. Gitabangan maganin nato tong damsel nga naposes. Unya gipreso na inunta diri pagyud sa dungeon. Gihigtan pagyud ni atong mga tiil. Naghimaya gihapon sa Ginoo. Wa gyud nagbagutbot. Ang mga Kristohanon karon wala pang higti. Wala bunali. Pero gasigig pangutana sa Ginoo, ngano man ni Lord? Unsa naman ni Lord? Himaya ang Ginoo eh. Bisag kung sa sitwasyon nimo, God can turn that, mga kaigsunan, into an opposite way for you to see how great our God is. Naluwas sila tungkol sa pagbarog ni Apostle Paul. Letter C. While in Roman prison, tanaw ko sa gibuhat niya, he wrote a letter, the book of Philippians, to this church sa Philippi, mga igsoon. Nagsuwat siya dito sa sud sa prisuhan, samtang naa siya sa prisuhan. Tanawa si Philippians chapter 1, 1 and 2. Ang beginning lang, mga igsoon, atong basahon. Mabless jud ka na priso ha. Chapter 1, verse 1 and 2. Ingon sa verse number 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishop and deacons, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. And our gonna ang statement nga gibuhian ni Apostle Paul inside the prison cell. Siya mo'y gasigig challenge, ga-encourage sa mga Kristohanon nga tuwa sa gawas, ay lang jud mong ka-discourage. How about kita karon? Gamay nga kapig-od sa kinabuhi, nganong malimtan man natong Ginoo? Gamay nga kalingawan sa kalibutan, nganong madaman ta dito sa bulog? Biyaan man natong Ginoo? Anak kamabaw ang atong pagtuo sa Ginoo karon. Compromiser ang atong kasing-kasing. But the heart of Apostle Paul, mga kaigsunan, lunlon. Ang Ginoo gyud ang iyang giserbihan o gialagaran, mga kaigsunan, and no one else, nothing else. So kung imong imaginon kaning book of Philippians, ma-inlove ka ani, mga igsoon, sinuwat ni Apostle Paul samtang siya na priso. And ang iyahang kuanani theme is joy. Asa ka mangita ana? Ang theme is joy.
Samtang naa siya sa prisuhan. So may imagine na to, tingali wag yun higti iyang ulog apil, iyang tiilang kaya nakasuwat man. Nakasuwat, o iya pang giremindan, kung magdamo na kog butang diri, ayaw kalimti ako mga writing materials. Mamo na nakasuwat siya. Pasalamat ta sa church in Philippians, mga igsoon, Philippian church. Pasalamat ta, kay nagpabilin silang ga-support kang Apostle Paul. Letter D and last. It may have been his favorite church. Ang church in Philippi, probably, dako kayo posibilidad na paborito niya nga simbahan kaning Philippian church. Philippians chapter 1, 7-8. Tanawag unsa iyahang statement nga gibuhian diri sa iyang letter. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Ang church in Philippi naa sa iyang heart. Bisag tuwa siya sa prisuhan, he can never stop thinking of the believers in Philippi. In verse number 8, for God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Dili ka basta-basta mayong kay God is my witness, God is my record. Nya karon yano-yanohon lang og sulti sa mga ulitaw, God is my witness how much I love you. Nya pila nakabuging na niya. Rungan na ninyo, gamit-gamit mo sa Ginoo, dapat tinuod. Diba? Himuon ni mong witness ang Ginoo niya, wag ikay simba-simba. Himuon ni mong witness ang Ginoo niya, pagkahuman wag kay basa-basa sa iyang pulong. Si Apostle Paul, credible that God was his witness nga ingon ana ang iyang paglong sa mga believers sa Philippi, mga kaigsuonan, nga makauban niya balik. So ingon ana ang klase nga pag-start ni Apostle Paul sa church in Philippi. Unsay nakita ninyo nga pwede na itong mabuhat karon? Unsay leksyon nga pwede na itong gamiton para sa pagbuhat o pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo diri. Una sa tanan, mga igsoon, never compromise God. God has His own way how to propagate His work. How to let His work grow without the help of those people who are not saved. Kung itugod sa Ginoo, let Him. Gamit man siya uwak, but let Him. Not because we compromise. Ang uban, mag-uol nga di na mag-Christmas, kay nga naman, wa na'y regalo, no? Unya, ikaduha sa mga kasimbahanan, mawagtangan silang support. Kaya ang ilang supporter, dagko kay Christmas tree. Unya, mahadlok sila mo pakita, mga igsoon, nga mubarog sila nga I don't celebrate Christmas because it is not in the Bible. Mahadlok sila, ana. Kaya nga naman, kuha na siya, oy, kanang minor na maguna. It is not minor. We are talking about the Lord. We are talking about the birth of the Lord. Unya, sayo, kadakong insulto, ana, sa atong Ginoo. That is one of the biggest compromising nga gibuhat sa mga kasimbahanan karon. One of the biggest compromise nga gibuhat sa mga churches. Nga nibilib ka nga wa na tao si Kristo anang December 25 pero ga-celebrate ka. Kinsa may mo giilad? Hindi ba? O di kani among pag-celebrate og Christmas, Baptist way ni. Baptist way kadi asa man ani mo gikuha intaw?
dinabaptist way. Ato nang ikuan. Why Christmas sa Baptist? Wala gyud. Kana lang. But can we stand? Can you stand? According to the truth? Dili lalim mga kaigsunan. It pays to be a Christian. Dili lalim ang pagbarog sa kamatuonan. Pero sultian ta mo, ang gamiton lang sa Ginoo sa tinuod nga paggamit katula mang Kristohanon nga mobarog sa kamatuoran. Nga dili mo compromise kung unsay gisulti sa Bible. Privilege na kay nga na sila announcer, wa gyud ni sugot si Apostol Paul. Hunong ayaw. Amen. Kay walay gamitay ni. Let God use you, but never let anybody else use you for the benefit of something para sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw na lang. God can provide. Mao na nalipay ta mga igsoon nga naay Bible, makita na to. We can learn and we can follow. Amen. Sa kinabuhi ni Lydia, ano sa inyong na-learn? Dapat free ka. O dapat, ikaduha, dapat proud ka sa imong man of God. Di magkag-introduce sa iyang household. Di iyang household na saved. Pero, bati imong storya sa imong household. Diba? Di ang imong pastor, dili welcome sa imong balay. Kay bati man imong kuan. Ang mong simbahan, oy. Grabe na mong simbahan, oy. Ni among pastor, grabe na among pastor, oy. Asa man nagikan ng iyahang mga doktrina, oy. This Bible. Amen? Murag, di kaka-accept ba? Murag, di mo ipaduol ang imuhang pastor sa imuhang kaliwat. Pero si Lydia, mga kaisunan, she was proud sa man of God nga nag-introduce sa iya sa Ginoo. Pasalamat tas Church in Philippi. Ato ni padayon sa sunod nga Domingo, ang part 2 ani mga kaisunan. Amen. But this time, di alam sa tataman. So, i-pray na to mga igsoon na kita makabarug sad ta isip Kristohanon without compromising. Usa ka Kristohanon nga kanang i-free ang imong kaugalingon. Ug usa ka Kristohanon nga kanabitong ang pagtuo, no? Naagyod sa kasing-kasing nga madagyod nimo kay ang Philippian jailer gidagyod niya sa ambayo. Si Lydia o ang Philippian jailer gida sa balay mao na ang tibuok kabanay na luwas. Kamo pud dadaan ninyo. All right? Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for the life of Apostle Paul sa iyahang misyon ngadto sa Philippi. And thank you for those people, O God, that you introduced to us this morning. Lydia, the damsel, the Philippian jailer, and the brethren sa church nga nagkuyog ni Apostle Paul ug ni Silas sa ilahang kaisog sa pagwali sa imong pulong, Lord. Nga bisan pa man gipriso sila, gidakop, gibunalan, wala nakapugong sa pagpadayon. So we ask you, O God, please to help us. It is our time now. Our turn to preach the gospel to the lost. Help us, O God, to free ourselves and to rely on your power, on your guidance, that you can provide everything that we need. We don't need the support of this world in order to run your ministry, because everything in this world is yours. Tabangi mi, Lord, nga mahimo mi nga wise enough to determine kung unsay naggikan sa imuha or bribery sa yawa, para dili namo ma-compromise ang buluhaton nga imong gi-entrust namo. And please help your people, O God, to stand strong sa doctrine nga imuhang gitudlo namo, Lord. Help us to be a good servant and a courageous servant,
namulakaw gyud ug mawalig gyud sa Ebanghelyo. And thank you, Lord, for the invitation this morning. I pray, dear God, that you will allow your people to come to ask of you, O God, the power that they need, the wisdom that they need para sa pagpangalagan. Lord, I commit them to you for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Alright, istorya kas Ginoo